there! Welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibining Lindsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. Alright, so for today's video ay i-discuss natin itong classroom observation tool for our second indicator. So, yung mga previous video natin, na-discuss natin kung ano-ano yung mga indicators na dapat nating paghandaan for PMES 2025, 2026, and of course, for 2026, 2027, and 2027 to 2028. So for today's video, discuss natin individually at magbigay tayo ng examples. So last video natin, diniscuss natin yung apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. And this time, i-discuss naman natin itong use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Pero magbibigay itoon lang tayo sa ating teacher 1 to 3 or itong natatawag nating beginning towards proficient. Okay, so disclaimer lang, no, ang ating basis of course ng discussion nito is itong classroom observation tool or yung ating PPST. And of course, itong DepEd Memo number 89 series of 2025 or yung guidelines on the multi-year performance management and evaluation system for teachers. Okay, so for the second indicator, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement and literacy and numeracy skills. So kung this year, 2025-2026, so makikita natin siya at gagamitin natin siya for first classroom observation and second classroom observation. So, this will be the rubric, no? Since beginning towards proficient yung focus natin or T1 to T3, ang ginagamit na rubrics for them is etong number 6. So, ito po yung ating features of practice and yung rubric na gagamitin sa pag-score. So, how to get the highest possible score of 6? So, nakalagay dito, the teacher consistently applies relevant strategies that enhance learners' literacy and numeracy skills. Hindi naman nakalagay dito na critical literacy and numeracy. Pero, of course, para maging meaningful yung learning ng mga bata at ma-enhance yung skills nila sa numeracy at literacy, madali lang naman or kayang-kaya naman natin gawin itong critical numeracy and literacy. Kahit pa nakalagay dito sa rubric ay mag-integrate lang tayo ng numeracy or literacy activity. So for the features of practice, nakalagay dito na the teacher provides activities to enhance learners' literacy and numeracy skills in all aspects of the lesson. Ibig sabihin, dapat nagagamit natin siya throughout the lesson or in all aspects ng ating discussion. So ano ba yung examples nito, no? Sa mga previous video natin, individually, nagbigay ako ng mga examples ng numeracy and literacy activities and strategies. So pwede nyo pong i-view dito sa ating channel kung ano-ano yon. So, for today, magbibigay lang ako ng examples. Okay, so ito nga pala yung clarifications kung anong meaning ng literacy skills, ng numeracy skills, and critical literacy and critical numeracy. Since ang focus lang natin ay rubric number 6 or beginnings toward proficient, ito yung paggamit lang natin ng literacy and numeracy sa ating discussion. Most of the time, of course, pag ma-teacher ka, very limited din yung ideas natin. Ano ba yung mga literacy activities or strategies yung pwede nating i-integrate. Pero of course, yung simpleng pagbabasa ng situations ng mga bata, meron na agad tayong integration ng literacy doon. Okay? So, yung pag-a-analyze ng questions, may literacy skills na po tayo nung na-enhance, no? And for let's say, ikaw ay language teacher naman, of course, mahirap mag-integrate naman ng numeracy skills. So, pwede tayong gumamit ng mga activities like graphs, data, yan, survey, statistics, na, syempre, susuportahan ng mga questions. Sabi ko nga, kayang-kaya na rin naman natin tong gawing critical literacy, especially kung supported siya ng mga guide questions or mga gabay na tanong or pamprosesong tanong para mas mapalalim yung activities na ibibigay natin intended for our learners para ma-enhance yung numeracy and literacy skills nila. So, ito yung example. I'm a Filipino teacher, no? So, pagbasa ng teksto. Since pagbasa ng teksto to, very evident na agad yung mga literacy skills or literacy activities rather, or yung mga strategies for literacy skills. So, meaning to say, hindi na mahirap para sa akin, no? Na mag-integrate ng activity throughout the lesson or in all aspects ng discussion natin. Kasi nga,
andyan na yung questions natin wherein doon nila i-analyze yung reading of text. Yan. So, yun yung ilan sa mga sample activities, diba? Yan. So, interpretation of the text. So, yun yung mga examples ng literacy skills dito. So, ang natin dito, layunin is na ipapaliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa. So, that's our MELCs, no? So, dito, gumamit naman tayo ng numeracy skills sa pamamagitan nitong Family Feud wherein may survey, no? May survey tayong nilagay dito. And then, meron tayong pamprosesong tanong based dun sa survey. Pero yung survey, ginawa ko siyang mas lively. Gumamit ako ng Family Feud. Nag-survey ako ng 100 tao. Yan. So, gumamit ka na agad dyan ng numeracy skills. So, paano siya magiging critical? Gagamit ka ng pamprosesong tanong, ipaprocess natin. Ba't ganun yung naging answers? Or ba't ganun yung lumabas sa data? Aside from that, gumamit din ako dito ng statistics or ng bar graphs, no? About child labor. Since itong text na to or teksto na to or akda na to is about siya sa batang maagang nagtatrabaho or inaabuso, no? More on child labor talaga. So, nagpakita ako ng data na nagsasabi ng child labor or nagpapakita ng child labor sa Pilipinas. So, yun nga, nagbigay rin ako ng mga guide questions dyan wherein i-analyze nila yung data. Ilan na ba? Noong 2020, 2021, or 2022, yung mga batang nakakaranas or ilang percentage ang nakakaranas ng child labor sa Pilipinas. So, dito, to be honest, hindi ka lang nagkakaroon ng integration ng numeracy at literacy, no? Nagkakaroon kayo ng integration within and across. Yung tatlong naunang indicators, yung within and across, yung numeracy literacy, higher order critical thinking skills, yan. Yung tatlong indicator na yon, pag gumamit ka na agad ng mga activities na enhance ang skills ng mga bata sa numeracy and literacy skills, meron na din agad ng creative and critical thinking. And of course, nakakapag-integrate ka na rin ng ibang discipline or ng transdisciplinary discipline or interdisciplinary. So, para siyang hitting 3 birds in 1 stone. Ganon yung eksena niya. Okay? So, for other activities or strategies, pwede nyo pong i-view yung ating video. So, gumawa ako ng video na separate videos for strategies for numeracy skills and strategies for literacy skills. So, pwede nyo po siya i-browse. Okay? So, yun lang yung ilan sa examples dito ng ating numeracy and literacy skills activities para makuha natin yung highest possible score na 6. Pero disclaimer ulit, no? Yung discussion natin, minibase lang natin sa guidelines and of course, dun sa mga seminars na inattendan natin. Pero better pa rin kung papakinggan nyo yung mga mentors nyo kung paano natin i-integrate ito sa ating lesson. So, yun lang. Sana po ay nakatulong ako sa inyong pagpe-prepare for your classroom observation for this indicator. Thank you so much! Bye! Okay, so ito pa yung iba pang activities dito sa lesson plan. So, yun lang po. Thank you so much sa inyong pakikinig. So, next time, another indicator naman tayo. Bye!